Mga utod sa sining gabi, kay may gabi gid sa imo, kay nagapasalamat ako sa sinimataon kagayonan. Nga sa simple nga pamaagi ma-deliver ko ang minsay sang Ginoo through sa sining nga cellphone. I do not know your situation, but I pray nga ang message sa sining gabi maka-encourage sa imo, makapahanumdom sa imo, maka-reflect para sa imo kung ano ini ka-importante. Sa sininga simana makita naton ang kasakuon sang obligasyon naton tungkol sa mga baccalaureate o whatsoever nga mga preparation sa sining closing sang klase. Halos kita tanan nag-prepare sa in need sa aton mga kabataan kay ngayon preparation man para sa ilang mga pagkinahanglan. But on the other side, nagliligad ang gid nga mga inadlaw ang pinakamasubo nga hitabo somewhere sa Don Salvador Benedicto, ang pagkadagdag sang isa ka series sa bandid nga nag-cause sang insigida nga kamatayon sa pila ka mga passengers kag amoy ning pinaka painful nga experience nga na-experience sa iba naton nga mga utod. But the truth is, life is full of uncertainties. Ang kabuhi naton subong posible okay ka lang, okay ang condition mo, okay ang financial or family situation nimo. But the truth is, life is full of uncertainties. Tonight, luyag ko i-deliver ining a message sa imo. And I hope and I pray na maka-reflect ka diri. Taken from the book of Amos chapter 4 verse 12 nga nagasiling, prepare to meet the Lord your God. May I ask you, are you prepared to meet God? I know some of you Christian. I know some of you members in the church. I know some of you makita kung paano ka mo nagapangalagad sa Ginoo, sa simbahan. But may I ask you a very honest question. Are you prepared to face them? One, nga agin pamangkot ko ini. Because in these last days, it is so hard to identify sa mga tao nga gina-consider naton Kristohanon kag sa mga tao nga hindi Kristohanon. Kabudlay i-identify why? Because kung ano ang lifestyle kag anong kabuhi sa mga dili tumuluo, daw wala man kinalain ang kabuhi sa mga membro sa mga simbahanan. I do not know you. Ay ko kabalo kung ano ang kimtangan mo subong. Anong gina-struggle mo, ano ang gina-enjoy mo. Yes, when it comes sa preparation, halos kita na nag-prepare sa kinanglanon sa birthdays ng kabataan ta, sa enrollment sa eskwelahan. Daw halos gina-prepare natin. But the question is, are you prepared to meet God? Are you prepared to see God on the other side? But this question is very important. Utod luyag ko lang giniibilin sa imo because I am concerned to your souls. I am concerned to your destiny. Concern ako. Why I use my cell phone, I use the social media to deliver this message because hindi ta ka madaputan wali sa imo lugar, hindi ta ka makadtuan kung diin ka man subong nga sakop sang kalibutan. I know nga nakadabot ini event sa America this message, I know. Huwag ko na ibaluan ang kaimtangan mo subong. It might be you are faithful in the church, but my question is, are you prepared to meet God? Because whether we like it or not, someday, utod maatubang kita sa Ginoo. The first thing why you need to prepare, why you need to prepare yourselves to face God. Number one, because you do not know your time. The question, actually, ang question diri, hindi kung saan ko ta mapatay eh. The truth is, mapatay kita. Ikaw, ako, basi mauna ko, madason ka, or mauna ka, madason ko. But ang kamaturan amo ni, mapatay kita. Pero ang pamangkot diri, hindi kung saan o ta mapatay. Ang pamangkot kung diin ta mapatay. Ang pamangkot hindi kung paano ta mapatay. That's not the question. Ang pamangkot, diin ka makadto sa tapos ka nga mapatay. Because ang luyag mo sa hindi, manggaranon ka man, nami man ang balay mo, damo man ang salakyan mo, damo man kwarta mo, damo man pagkabutang mo, mapatay kag man Japon, amo nang dumdumon mo. Ang pamangkot, are you prepared to face God?
So the first reason why you need to prepare, because you don't know your time. We do not know our time. Time is very short. Life is full of uncertainties. Remember the time nga ato sila ayhan sa San Carlos, iban sa ila posible katulog na nagasakay sa series. And suddenly, without any information or ano nga situation, amo atong disgrasya. Utod nga agin nga aluya ko igrab ining kayunan. Because wala ko kabalo sang kaimtangan mo subong. But kabalo ko nga maabot ang adlaw nga mapatay ka. And that's the reason why nga kinahanglanon mo nga mag-prepare da. So the first thing diri, why you need to prepare yourselves? Because you don't know your time. I do not know my time. But for me, I am prepared. And I prepared. I am always prepared to face God. Ano ang mga bagay kung kaisa nga nagakadula ang pasyon naton nga mag-aman sa patubang sino? It might be kanami sa trabaho mo. It might be tamo na unod ang ATM card mo. It might be okay ang posisyon mo sa pagpangabuhi. It might be nga tanan ara say mo happy ka. Gusto sa bagay nga kuisa tungkol sa gina-enjoy mo sa kalibutan nalipat ka. That you do not know your time. But remember, your time and my time is very short. We are all appointed to die. In the Bible, the book of Hebrews 9:27, there are two appointments that we cannot escape. In Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after death, judgment will follow. In other words, the first appointment that we cannot escape is the appointment of death. And the second appointment that we cannot escape is the appointment of judgment. Utod, i-reflect na sa sining gabi. Ang problema sa iban nga matumulo o subong, sang una matutong sila, sang walang-wala pa sila. Ang problema nga damo sa mga membro kasimbahanan subong nga kung mangkuton mo, kung preparado sa mga atubang sa Ginoo, wala sila kabalo nga may kahadlok sila because of them naga-indulge sa sari-sari nga bisyo kag sari-sari nga pagpakasala sa kalibutan. Nagdawala na sing kinalain subong. The Bible is very clear in the book of 1 Timothy chapter 4 verse 1 that the Spirit says in these last days some will abandon the faith. Damo sa magatalikod, damo sa magabiya, damo sa siparar sa ila kabuhi palayo sa Ginoo. So that's the reason why ginapamangkot kasi ning gabi kung preparado ka nga mag-atubang sa Ginoo. Because sa luyag naton kag sa indi, mag-atubang kita sa Dios sa piyak nga kinabuhi. So the first reason why you need to prepare, utod sa liwat, concern na ako sa kalag mo. Concern ako sa kabuhi mo. Because kabalo ko nga okay ka subong. Okay ka subong. Tungod sa pagka-okay sa kabuhi mo, hindi ka na nakilalaan sa mga office mate mo, hindi ka na nakilalaan sa mga kabarkada mo, hindi ka na nakilalaan sa ka-opisina mo o mga tao nga under sa imo tungod palariyo na ang practices nyo. Kag sa pinapakasubo nga matutong ang iban sa aton sa simbahan, pero pagwa sa simbahan ang kabuhi dawala kag hindi maintindihan. So may I ask you, are you prepared to meet God? Why? Why ang ginpamangkot ko ni? Because in the Bible, according to Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet the Lord your God. We need to prepare. Why? Because you don't know your time. Death is a reality. Life is full of uncertainties. Ano man ang ginaposes mo sa imo pagpangabuhi subong, ano man nga manggad ang ara sa imo subong, luyag ko panumdom sa imo. In this world, there is no security. The only secured place, hindi kung ano katahom sang imo balay. The only secured place, hindi kung ano kanami na kagastable sang imo job. The only secure place, hindi kung ano kadamo na sang ibon acquire ng pagkabutang sa kalibutan. The only secured place is in the presence of God, is in the hands of God. Why? Because 2 Peter chapter 3 verse 7, the present heavens and earth which we are now are reserved in order to be destroyed by fire. So that's the reason why I encourage you, you need to prepare. Because you don't know your time. Basi mauna ka sa akong kamatayon, masunod ko. Or basi ako mauna,
masunod ka. Pero kung ako mangkuton mo, I am prepared always. How about you? Preparado ka bala? Nga sa oras nga talikdan mo ang imo pamilya, sa oras nga talikdan mo ang imo kagugma, preparado ka mag-atubang sa imo manunugan. Kay ang Bible nagapahanumdom gid sa aton. Prepare to meet the Lord your God. You need to prepare because you do not know your time. Tandaan mo na utod. Wala ka kabalo sa oras mo. Ang oras nga na allotted sa imo, base sa salakyan mo. Base sa dalan ka lang kutob. Base sa iligdaan ka lang kutob. Or diin man, we do not know. But we know nga isa kay isa kita mag-atubang sa kamatayon. Second and the last reflection. Why you need to prepare? Not because you don't know your time, but because whether you like it or not, you will stand before the judgment seat of Christ, before the judgment day. Whether you like it or not, we will stand before the presence of God. We cannot escape. That's the reason why in Hebrews chapter 2, nagapanumdum sa aton. If you neglect salvation, how can you escape? How can you escape the judgment? You cannot escape. You cannot escape. Subong ang nagakatabo sa aton, perti ka sako sa imo sa trabaho mo. Subong katabo sa aton, perti ka sako sa pangabuhi mo. Sako katanan, wala ka na tion magsimba sa Ginoo, pero may tion kang maglagaw sa beach, may tion kang maglagaw magmorning, may tion ka sa mga party, may tion ka sa bisan diin nga gusto mo kadtuan, pero kung kaisa adlaw nga pagsimba sa Ginoo, wala ka na tion. Utod nga ang ginapanumdom ta ka. Because whether we like it or not, whether you like it or not, someday you will stand before the judgment of God. You will stand before the throne of God. Kaya amuning bagay nga dumdumon mo. Why? Nga ginaba? Because I love your soul. I love you. Palangga ta ka. Amuna nga luyag ta ka pahanumdumon sa sinigid nga oras, anuman ang ginahimo mo, kung may ginahimo kadra subong nga kabalaskugan, kalautan, kabutigan, pangtsupi sa pariyo mo, anuman nga mga panginto sa pariyo mo, repent and return to the Lord, because whether you like it or not, pag abot sa kamatayon, you will stand before the judgment seat of Christ, before the judgment throne of God. Utod 2 Corinthians 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ. Although that context is about Christian, but for you, if you die as unbelievers, silin ni John in the book of Revelation chapter 20 verse 12, and I saw the dead standing before the throne. John saw you already. He saw necros. He saw some members of the church who are professing in their faith. Nakita yan ka. Kung hindi ka magrepent sa imong mga sala, sinidyan, I saw you. Kita tanaka. Nakita tanaka nga nagatindog ka sa ukmanan sa Diyos nga nagahulat nga ihaboy sa kalaglagan sa impyerno. But that's the reason why I give you this message, return to the Lord, because this is very important. The only secured place is in the presence of the Lord. That's the reason why, utod, kilala mo ko through this gadget. Hindi ta kakilala. Kundiin ka man subong, kag anuman kintangan mo nga nag-abuse niya. But isa lang ang hambal ko. The Lord nagpalangga sa akon, ginluwas siya ko. I love your soul. Balik sa Ginoo nga nagpalangga man sa akon, kag nagapalangga sa imo. Hindi kita kapalagyo. Tanan himuon ta nga magbalibad sa kada Domingo, tanan himuon ta ang kasakuon, himuon ta nga alibay ang kabataan ta, himuon ta ang trabaho ta nga rason hindi ka simba, pero utod sa pag-abot sang adlaw sing paghukom, wala ka sang excuses. No more excuses. That's the reason why, because I love you, I encourage you and I challenge you to prepare yourself. Prepare to meet the Lord your God. Why? Because you don't know your time. Because
Whether you like it or not, you will stand before the judgment day. You will stand before the presence of the one who is called the judge of all judges. So I hope ngayon simpleng encouragement. Padayon sa imo trabahong gihimo nga maayo for your family, pero dumdumagin na maaman ang kabuhi mo sa pagatubang sa Ginoo. Mag-aabot ang adlaw sa katapusan sa imo, sa ako. Pero ang pamangkot, preparado ka na nga magsugata kag magatubang sa Dios. Preparado ako, ikaw ya. Ginahangkat ta kasubong nga himua ang desisyon panumbalik sa Ginoo, bayai ang hindi maayo, talikdi ang mga kalautan, tuod-tuora kung nagapangalagad ka sa Ginoo sa imo pagkabuhi. Because the remaining days, the remaining month, the remaining years sa kabuhi mo, wala ka kabalo kung saan na lang nagutob. Pero kabalo ka nga maatubang ka sa Diyos. That's the reason why. Prepare. Are you prepared? God bless you. God bless you. Mag-pray ako para sa imo sa sinigag-i, kung diin ka man subong anuman sitwasyon mo, I will pray for you. Dear God, salamat sa sining matabhom kag malipot nga reflection through this social media, O God. I pray sining utod ko nga nag-view sa sining nga message, Lord. Please help them, Lord God. My purpose why I deliver this message, Lord, agod nga madala ang imo mensahe kung diin man makadabot nga bahin sa kalibutan, Ginoo. Buligi siya, Lord. Ipanumdum saya that life is very short. There are two realidad sa life namon, Ginoo, that we cannot escape. Two kinds of appointment that we cannot escape. The appointment of death and judgment. We need to prepare because we do not know our time. We need to prepare ourselves, O Lord, to meet you because whether we like it or not, we will see God on the other side. So, Father, tonight, nagapangamuyo ako sa pagtuo sining akon utod. Nagluya siya ayhan. Nagahimo siya sang kabalaskugan kalautan subong ikaw lang ang kay balugino. But help them, Lord God, nga magpanumbalik kag magpasag-uli sa inyo. So as your minister, O God, I pray for your blessing. I-bless ang tanan nga nag-view sa sining message sa sining gabi. Ang ila problema, ang ila mga struggles, ang ila spiritual life, buligi nga ma-revive, nga magmatutom sila sa pagpangalagad, tugtog sa adlaw, nga magasugata ang misining. Thank you very much, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Utod sa liwat, God bless. Thank you very much. Thank you for your time. And thank you for the message. To God all be the glory. Thank you and good evening sa liwat.